Ako nga pala si Rhea Santo Domingo, isang teacher. Matagal na akong may iniibig, pero dahil ayaw ni tatay sa kanya, pinili ko siyang kalimutan at hindi ko inaasahang makikita ko siyang muli. Tunghayan ninyo ang kwento ng pag-iibigan namin ni James De La Rosa, na isang habal-habal driver. Rhea, good morning! Ikaw pala, papasok ko na sa school. Oo, James, mabuti naman narito ka na sa paradahan. Pwede na ba akong sumakay? Kailangan ko kasing agahan para makaabot ako sa flag ceremony ng mga bata. Oo naman, Rhea, sumakay ka na. Ako na maghahatid sa'yo sa Trinidad Elementary School. Sumakay na ang dalaga sa sasakyan ni James. Sa totoo lang, ay sinikap din talaga ni James na agahan para matsyempohan niya ang pagpasok ni Rhea sa trabaho nito. Palagi niya itong ginagawa kada umaga at para bang hindi siya nagsasawa na gumising na maaga para sa dalaga. Oh James, itong bayad. Maraming salamat talaga. Naku, Rhea, kahit wag mo na akong bayaran, ayos lang. Ha? Bakit naman? Okay lang, hindi ka naman nakabukat isa pa. Nakabayad ka na sa akin. Kumunatan noon ang dalaga. Anong nakabayad? Hindi mo nga tinatanggap. Sapat na sa akin makita ka at masilayan ang ngiti mo. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Rhea. Hindi niya maiwasang kiligin dahil may angking kagwapuhan naman talaga si James, kaya hindi imposibleng wala siyang maramdaman dito. Bolero ka talaga. O siya, sige na nga, kung ayaw mo, hindi na kita pipilitin. Sana lang makaboundary ka ngayong araw. Sigurado yan, inspired to, no? Puro ka talaga kalokohan, James. Diyan ka na nga. Ingat sa biyahe. Nagpaalam na rin si Rhea at tuluyan ang pumasok sa eskwelahan. Si James naman ay nakangiti pa rin tinatanaw ang kursunada niyan dalaga. Thank you, Lord talaga. Kung tatanungin ako kung para kanino ako bumabangon, kay Rhea ang sagot ko. Masiglang sumakay si James sa kanyang habal-habal at saka naghintay ng mga magbubuk ng customer para ihatid sundo niya. Kahit tirik na ang araw, ay masipag pa rin siyang nagtatrabaho. Bukod sa kailangan niya itong gawin sa pamilya niya, gusto niya ring balang araw ay may maipagmalaki sa babaeng nagugustuhan niya. Alas 5 na, kailangan ko na magmadaling bumalik sa school para maabutan ko si Rhea. Pero nawala ang ngiti sa mga labi ni James na makita niya nakaparada sa tapat ng school ang isang magandang kotse. Kitang-kita niya kung paano niyaya ng isang lalaki na pumasok si Rhea sa passenger seat nito. Sige na, Rhea, ihatid na kita sa inyo. Masyadong delikado kung aangkas ka pa sa motor. At least dito sa kotse ko, safe ka. Sabi ni Norman. Napalunok na lamang si James habang may pait sa kanyang puso. Natatabunan siya ng mga estudyanteng papauwi na rin. Mataman niyang pinagmamasdan ng kotseng iyon kung saan sakay ang dalagang pinakagusto niya. Minamaliit niya ba ang motor ko? Ako yatang pinakamagaling na magmaneho ng motor dito sa bayan. At isa pa, kapag si Rhea ang sakay ko, swabe lang ako magpaandar. May dobleng pag-iingat. Pinilit na lamang na iwaksi ni James sa mga pasaring at nag-focus na lang muna sa iba pang mga customer. Gabi na mapagpasyahan niyang umuwi. Nasa gitna siya ng kalsada habang naghihintay sa pulang ilaw ng traffic lights. Hindi niya naiwasang maalala muli ang nakita niya kanina. Sino ba yung lalaki yun? Bago siya sa paningin ko Teacher din ba lalaki yun? Mukhang pinoporma niya si Rhea. Alam ko sino maangas. Umilaw ng berdeng kulay kaya naman pinaharurot na ni James ang kanyang motor. Pero dahil sa lalim ng iniisip, hindi niya na malaya ng isang kotseng sasalubong sa kanya. At nang gabing yon, naaksidente siya. Kinabukasan, maagang gumising si Rhea para pumasok sa eskwelahan. Matyaga niyang hinihintay si James sa paradahan pero wala ito. Nasaan na kaya yon? Parang madalas naman ay narito siya ng ganitong kaaga. Tinanghali kaya siya ng gising o may hinatid lang siyang iba? Sayang naman, inaasahan ko pa namang makita siya dito. Naputol ang pag-uusap ni Rhea sa kanyang sarili nang may pumaradang motor. Rhea, ikaw pala. Bakit nandito ka pa? Hindi ba't maagang pasok mo? Wika ng lalaki na isa ring habal-habal driver. Hinihintay ko kasi si James. Wala pa siya kaya hindi ako makaalis eh. Nako, si James ba? Imposibleng makapunta yung ngayon. Naaksidente siya kagabi. Malalangan tama kaso ayaw magpagamot sa ospital. Ayun, naroon sa bahay nila at doon nagpapagaling. Wawang binata. Siya na nga lang nagtataguyod sa pamilya niya, mapapahamak pa. Paano na lang kaya ang kakainin nila sa araw-araw?
Nahabag naman ang loob ni Rhea sa narinig. Para siyang binagsakan ng langit at lupa dahil hindi niya mapigilang mag-alala para sa binata. Alam niyo kung saan siya nakatira? Pwede po bang mahingi ang address niya? Bakit? Pupuntahan mo? 2 kanto lang ang layo ng bahay nun mula dito. Malapit yun sa sabungan. Ipagtanong-tanong mo lang ang pangalan niya. Matatagpuan mo na kagad ang bahay nila. Kilala yun ng mga tao kasi tumatanggap din yun ng delivery. Ah, ganun po ba? Maraming salamat po. Walang anuman. Paano? Sasakay ka ba papasok sa eskwelahan? Halika dito, ihatid na kita. Sige po, Manong. Pero akmang sasakay na siya na may bumusina sa tapat niya. Napalingon si Rhea doon at nakita niya isang pamilyar na kotse. Lumabas doon na lalaking naghatid sa kanya kagabi, ang bagong co-teacher niya. Norman, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Eto, sinusundo ka. Halika na, sabay ka na sa akin. Malilate na tayo. Ah, hindi na. Kay Manong na ako sasakay. Bakit ka pa sasakay sa motor at magbabayad? Narito naman ang kotse ko. Bukod sa ligtas, hindi pa kita sisingilin. Napalingon na lamang si Rhea sa habal-habal driver. Sorry, Manong. Sa kanya na lang pala ako sasabay. Walang problema, Rhea. Nakangiting sagot ng lalaki. Sumunod na si Rhea kay Norman papasok sa kotse. Pero bago siya tuluyang makaupo, ay may napansin siya sa harapan ng sasakyan. Norman, ano nangyari sa kotse mo? Bakit parang may UP sa unahan? Ha? Wala. May sira ulo lang na lasing na bumangga sa akin kagabi. Pero huwag mo na alalahanin. Wala naman na mata niya. Napakunutan noon ni Rhea at sa sandaling yon ay hindi siya naging komportable na makasama ang lalaki. Sa totoo lang, wala naman siyang planong kausapin ito. Kung hindi lang dahil utos ng principal na kaibiganin ito at tulungan makapag-adjust sa eskwelahan, hindi siya magsasayang ng laway para makipagkwentuhan kay Norman. Narito na tayo. Bigkas ni Norman ang iparada niya ng sasakyan sa parking lot. Mabilis naman tinanggal ni Rhea ang seatbelt niya. Maraming salamat, Norman. Pero huling beses ko na itong sasakay sa kotse mo, ah. Ayokong pag-isipan tayo na masama ng ibang tao. Bakit naman? Balita ko, single ka. Single din naman ako, Rhea. Kahit na, Norman, hindi naman siguro pag-girlfriend ang ipinunta mo sa school na to. Ako, ang focus ko ngayon ay makapagturo ng mabuti sa mga bata, kaya kung ano man ang pakay mo sa akin, pasensya ka na, pero wala kang maasahan sa akin. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo, Rhea. Bakit ba parang dumidistansya ka na agad? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Tumikhim ang dalaga bago muling nagsalita. Gusto ko lang ding maging malinaw sa'yo ang lahat. Kaya mas makabubuting huwag mo na akong yayaing ihatid o isunduin pa. May iba na ako nagugustuhan at ayoko magkaroon siya ng isipin tungkol sa atin. Lumabas si Rhea sa kotse ni Norman bago nagbaw at umalis. Nang pumasok siya sa eskwelahan, pinili niyang pagfokusan ang pagtuturo sa mga bata kahit pa hindi maalis sa isip niya ang narinig niyang balita tungkol kay James. Ma'am Rhea, parang kanina pa po kayo tumitingin sa orasan tsaka po sa relo niyo. Gusto niyo na po bang umuwi? Tanong ng isa sa mga estudyante ni Rhea. Ha? Naku, hindi. Sinisilip ko lang dahil baka mapasobra ako ng oras sa pagtuturo. Ayoko magalit sa akin ng ibang teacher dahil overtime ako. Ganun po ba? Akala ko po kasi dahil kay Kuya James. Natigilan naman si Rhea na marinig yun. James? Kilala mo si James? Opo, Ma'am Rhea. Siya po yung habal-habal driver na lagi nag-ahatid sa inyo sa umaga, hindi po ba? Kapitbahay po namin siya at nabalitaan ko nga rin po nangyari sa kanya. Kaya siguro malungkot po kayo kasi na-aksidente si Kuya James at hindi kayo naihatid. Tama ka. Malungkot nga ako dahil nabalitaan ko nangyari sa kanya. Gusto ko siyang puntahan dahil nag-aalala ako para sa kalagayan niya. Kung ganon, gusto niyo po ba samahan ko po kayo? Mamaya po, susunduin ako ni tatay ng tricycle. Sumabay na po kayo sa akin para maihatid ka namin kay Kuya James. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Rhea. Talaga? Pwede kong gawin yun? Opo naman, Ma'am Rhea. Ikaw pa po ba? Siyempre, malakas ka sa akin. Favorite teacher kita eh. Ikaw talagang bata ka. Bolero ka rin. Para kang si James. Lumipas nga ang ilang oras ang pagtuturo ni Rhea hanggang sa natapos na ang klase. Katulad ng napagkasunduan, ay sumabay siya sa tricycle ng kanyang estudyante. Maraming salamat po tay. Ito po ang bayad ko. Naku ma'am, huwag na ho. Isang karangalang may hatid ang ligtas ang butihing guro na katulad mo. Sobrang laki na naitutulong mo sa amin dahil ikaw ang inspirasyon ng anak ko para mag-aral ng mabuti. Nababanggit niyang gusto niya ring maging guro na katulad mo, kaya maraming salamat, ma'am. Nako, maraming salamat din po.
Mabait na bata po ang anak ninyo kaya walang duda na matutupad niyang kanyang mga pangarap balang araw. Nagpaalam na si Rhea sa kanyang estudyante bago naglakad papunta sa itinuturong bahay ni James. Dalang kaba sa dibdib, kumatok siya sa pinto. Sandali, nariyan na! Lalong kumapal ang kaba sa dibdib ni Rhea na marinig ang boses ni James. Isang araw niya palang itong hindi nasisilayan pero para bang may kung ano sa dibdib niya na nangungulila para rito. Unti-unting bumukas ang pinto at sumalubong sa dalaga nakasaklay na lalaki. Mayroon din itong mga benda sa katawan pati na rin sa ulo. Rhea, anong ginagawa mo rito? Imbes sa sagutin ay nangilid ang mga luha ni Rhea habang pinagmamasdan ng binata. Ano nangyari sa'yo, James? Bakit ganito ang itsura mo? Wala ito. Konting daplis lang to. Masyado lang OA ang pagkakabenta sa akin. Ikaw, bakit ka nandito? Paano mo nalaman ang bahay namin? Mahalaga pa ba yun? Gusto kong kamustahin ka dahil nag-aalala ako para sa'yo. Napakurap si James dahil sa sinabi ng dalaga. Hindi niya maiwasang magtanong. Nag-aalala ka para sa akin? Bakit naman? Bakit hindi? Kaibigan kita kaya mag-aalala ako para sa'yo. Kaibigan. Nawala ang maliit na pag-asa sa puso ni James. Kanina lang ay labis-labis ang tuwa niya na makita sa harapan ng bahay niya ang babaeng hindi niya inaasahan na bibisitahin siya. Pero sa isang saglit ay napalitan iyon ng kirot. Tama, kaibigan mo ko. Halika sa loob, maupo ka. Ay, gusto ka bang inumin o kainin? Umiling si Rhea at pinunasan ng luhan nagbabadyan tumulo. Tinulungan niya makalakad si James hanggang sa makaupo ito. Umupo din siya sa tabi ng lalaki. Wala akong gustong inumin o kainin. Ikaw, may gusto ka ba? Sabihin mo lang sa akin, bukas dadalan kita. Pasensya ka na kung bigla ng pagbisita ko ha. Pangako bukas, dadalan kita ng mga prutas. Bakit mo naman gagawin yun? Hindi mo na kailangan mag-abala pa. Alam kong busy ka na sa iyong trabaho dahil hindi biro maging guro. Kahit sa bahay, dala ninyo mga trabaho ninyo. Hindi naman abala to sa akin. Gusto kong makita ang kalagayan mo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Bakit hindi ka ba nagpa-ospital? Gusto mo ba samahan kita? Huwag mong alalahanan ng gastos. Ako nang bahala basta bumuti ang lagay mo. Napangisi si James at hindi napigilang bumanat. Bakit mo naman gagawin yun? Hindi naman dahil sa wala akong pera, kaya hindi ako nagpapa-ospital. Ayoko lang ng amoy ng ospital kaya mas pinipili kong dumito sa bahay. At isa pa, hindi naman ganoong kagrabe nangyari sa akin. Gasgas at daplis lang to. Sobra lang talagang pagkakabenda sa akin ng mga kapatid ko. Sigurado ka ba? Pwede ka magsabi sa akin kung may kailangan ka ha. Tutulungan kita, James. Naging seryoso ang mukha ni James. Lalong sumasakit ang puso niya dahil napagtatanto niya para bang mahina at kaawa-awa siya sa paningin ng dalaga. Hindi ko kailangan ng tulong, Rhea. Mabuti pa umuwi ka na. Noong oras na rin, aabutan ka na ng hating gabi sa daan. Tatawag na lang kita ng habal-habal o kaya naman may naghihintay pa sa iyong kotse para sunduin ka. Napakunutan noon ni Rhea. Kotse? Anong ibig mo sabihin? Wala, sige na, umalis ka na. Sinasayang mo lang ang oras mo dito. Dapat, gumagawa ka na ng lesson plan para sa mga estudyante mo. Alam mo tungkol kay Norman? Nakita mo ba akong sumakay sa kotse niya? Hindi nakasagot si James. Doon niya napatunayang masyadong matalino ang babaeng kaharap niya. Palibhasa, isa itong guro. Samantalang siya ay hindi man lang nakapagtapos ng high school. Hindi na mahalaga yun, Rhea. Kung kanino ka sumakay, kung kanino ka magpahatid sundo. James, wala akong gusto kay Norman. Co-teacher ko lang siya. At isa pa, napilitan akong sumakay sa kotse niya pero sinabi ko nang hindi na yun mauulit dahil hindi ako komportable sa kanya. Nabuhayan naman ang dugo si James. Pakiramdam niya, kaya niya nang tumayo ng tuwid kahit walang saklay. At isa pa, may iba ako nagugustuhan at hindi siya yon. Humintig na malakas ang puso ni James. Nakatitig lang siya sa mga mata ng dalaga na para ba nangungusap. Sino? Sino nagugustuhan mo, Rhea? Ikaw, James. Ikaw nagugustuhan ko. Kaya ako pumunta rito dahil nag-aalala ako para sa'yo. Hindi naman ako mag-aalala kung hindi kita gusto. Ikaw ba? Gusto mo rin ba ako? O ayaw mo sa akin kaya itinataboy mo ako? Panay ang iling ni James. Hindi niya alam kung anong mararamdaman ng pagkakataong yon.
Naluluha siya sa labis na kagalakan at nalulungkot dahil gusto niyang yakapin ng dalaga pero hindi niya magawa dahil nakikirutan pa ang lahat ng parte ng katawan niya. Kung ayaw mo sa akin, aalis na ako at hindi na kailanman magpapakita sa iyo, James. Hindi, Rhea. Hindi. Nagkakamali ka. Oo. Gusto kita. At oo, nakita ko kayo na lalaking niya kaya nakaramdam ako ng selos. Hindi naman ganito ang magiging reaksyon ko kung hindi rin kita gusto. Palagi kong ipinaparamdam sa'yo na gusto kita at naiinis ako dahil hindi kita mahawakan. Bakit naman? Akala ko ba hindi grabe ang nangyari sa'yo? Napakamot sa batok si James at dahil sa ginawa niya, napatikwas siya sa sobrang sakit. Kita mo na, sinungaling ka rin eh. Halika na sa ospital para matignan ka. Hindi ako papayag na hindi magiging okay ang lagay mo. Hindi ko kaya makita na sasaktan ng taong gusto ko. Hindi mapigilan ni James ang mapangiti. Parang kanina lang ay lugmok na lugmok siya at nagtatanong kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito sa kanya. Pero ngayon, parang alam na niya ang sagot. Hinawakan niya ang kamay ni Rhea. Hindi na kailangan. Hawak ko lang kamay mo, lumalakas na ako. Pakiramdam ko nga gagaling na agad ako kapag ano. Kapag ano? Napaiwas ang tingin si James. Pero dahil nga mabilis ang utak ni Rhea, mukhang alam na niya ang ibig sabihin ng binata. Inilapit niya ang bibig niya at hinalikan ng pisngi ni James. Parang mamamatay naman sa kilig ang binata. Hindi niya akalaing darating ang araw na magiging ganito siya kasaya dahil para bang naabot niya ang lahat ng kanyang mga pangarap. Wala, sabi ko okay na ako. Actually, parang kaya ko nang maglakad ng walang saklay. Gusto mo, hatid na kita pa uwi. Sira, huwag ka nga. Kaya ko nang umuwi. At saka, ang gawin mo, magpagaling ka. Dapat sa susunod na makikita kita, gwapo ka na ulit. Bakit? Hindi na ba ako gwapo ngayon? Napatakip naman sa labi si Rhea. Pilit niya pang pinipigilan ng kanyang mga ngiti pero tagos sa buto ang kilig na nararamdaman niya. Oo na, gwapo ka na. Ay siya, sige na, alis na ako. Masyado na ako nagtatagal dito. Baka hinahanap na ako sa amin. Masaya ako nakita kita ngayon. Magpahinga ka na mabuti ha. Tumayo na si Rhea bago kinuha ang bag niya. Tila ba nabunutan siya ng tinik sa dibdib, lalo na ngayon nakikita niyang parang nawawala ang bigat na dinadala ni James dahil sa nangyari sa kanya. Huwag ka nang tumayo, James. Huwag mo na ako ihatid sa labas. Ayos lang ako. Pangako. Babay na. Tumango na lamang si James at sinundan ng tingin ng dalaga na lumalabas sa kanyang bahay. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi ng binata at kahit na mamagapa ang pisngi, ay sinampal niya ito para makasigurong hindi siya nananaginip. Totoo nga, hindi lang ito basta panaginip. Pinuntahan ako ni Rhea. Sandali, hindi ko na itanong kung kami na ba. Hahabulin sana ni James ang dalaga nang muling kumirot ang mga paa niya. Sa totoo lang, grabe talaga ang mga sugat at pasang natamo niya sa aksidente. Pero tila ba parang sisiw na lang lahat ang sakit ngayong masayang-masaya ang kanyang puso. Magpapagaling na lamang muna ako at kapag okay na ako, tatanungin ko na sa kanya kung kami na ba ngayong nagkaaminan na kami. Hindi ako makapaniwalang gusto niya rin ako. Samantala, si Rhea naman ay pumara na sa tricycle na makarating na siya sa tapat ng kanilang bahay. Kahit ang dalaga ay hindi maalis ang ngiti sa mga labi. Tila ba lahat ng pag-aalala at pagod ay napawi ng sandaling masilayan niya kanina si James. Asan ka na naman galing, Rhea? Natigilan sa paglalakad si Rhea na makita ang kanyang ama na nasa labas ng kanilang bahay. Kanina pa kitang hinihintay. Oras ba ito na uwi ng dalaga? 9:00 na. Sorry po tay, may pinuntahan lang ako. At sino naman ang pinuntahan mo ng ganitong oras? Hindi nakasagot si Rhea at akmang papasok na makita ang isang pamilyar na lalaki na kalalabas lang ng pinto ng kanilang bahay. Napansin niya ring may nakalatag na lamesa sa labas at may mga alak doon. Norman, anong ginagawa mo rito? Hindi ba nagkausap na tayo kanina at nilino ko na sa'yo hindi ako komportable sa'yo? Rhea, ano ka ba? Anak yan ng kaibigan ko. Bakit mo siya pinagsasalita ng ganyan? At isa pa, ngayon lang kami muling nagkita kaya nagkayayaan kaming mag-inuman. Ano ba problema mo at sinisigawan mo siya? Hindi ba't dapat ako nagagalit sa'yo dahil ngayon ka lang umuwi? Tay, mamaya na tayo mag-usap. Kakausapin ko lang sandali si Norman. Norman, halika nga muna. Magsasalita pa sana ang ama ni Rhea nang pigilan na siya ni Norman. Si Norman naman ay sumunod kay Rhea sa may labas ng kanilang gate para kausapin ito. Anong kailangan mo? Bakit parang galit ka makita ko, Rhea? Hindi ka ba natutuwa kung gaano kalit ang mundo nating dalawa? Piruin mo, magkaibigan pala mga tatay natin.
Napabuga si Rhea bago kinumpronta ang lalaki. Ay, una sa lahat, anong ginagawa mo sa bahay namin? Bakit ka nanggaling sa loob? Ha? Anong ibig mong sabihin? Nag-CR lang naman ako, masama ba? Napapikit si Rhea. Naalala niya mga kapatid niyang babae na labis niyang iniingatan. Oo, masama, dahil pakiramdam ko may binabala ka. Norman, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Mabait ako sa'yo at pinakikisamahan ka dahil co-teacher kita. Pero labis na tong pagpunta mo pa rito sa bahay. Hindi naman ikaw ang pinunta ko. Masyado ka namang assuming, Rhea. Nagkataon lang na nakita kami ng ama mo at niyaya niya ako. Alam naman, tanggihan ko siya. Malay ko ba na anak ka niya, hindi ba? Baka ba parang ang init ng dugo mo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Hindi mo ako maluloko, Norman. Alam ko ng estilo ng mga katulad mo lalaki. Imposibleng hindi mo alam, no? Mayaman ka't mukhang marami kang koneksyon. Maning-mani sa'yo manipulahin ang lahat. At baka nga kasama sa plano mo ang pagpasok sa Trinidad Elementary School para lang guluhin ang buhay ko. Natawa si Norman at ang lakad papalapit sa dalaga. Hinawi niya ang buhok ni Rhea. Talaga yatang napakatalino mo, Rhea. Biruin mo, naisip mo yun. Nakita mo na agad ang mga binabala ko at naiintindihan mo na agad ang mga ginagawa ko. Hindi ako nagkamaling pag-interesan ka. Hinaplos pa ni Norman ang pisngi ni Rhea na siya naging dahilan ng labis sa pagitngit ng mga ngipin ng dalaga. Bitawan mo ko! Why? Magiging akin ka naman, kaya bakit pa kita bibitawan? Alam mo ba lahat ng gusto ko nakukuha ko? At hindi ako basta-basta nagpapatalo. Hindi sa isang mababang uri lang na lalaki ako magiging talunan. Nagpaalam na si Norman sa ama ni Rhea habang si Rhea naman ay nanatiling nakakunutan noo dahil sa mga pagbabantang natanggap niya mula sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit sa isang iglap ay muling gumuho ang mundo niya at napuno ang dibdib niya ng pag-aalala. Bakit umalis ka agad si Norman? May sinabi ka bang hindi niya nagustuhan, Rhea? Hindi pinansin ni Rhea ang kanyang ama at padabog na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Narinig niya pang sumigaw at nagmura ang kanyang ama pero nagpatuloy na lamang siya sa kanyang kwarto upang pakalmahin ang sarili. Hindi ako pwedeng magpatalo. Hindi niya pwedeng kontrolin ang buhay ko. Ako ang magpapasya at hindi niya ako makukuha kahit anong gawin niya. Lumipas sa mga araw na puno ng kabalisaan si Rhea. Pinipilit niya magpakatatag. Pero dahil palagi niya nakikita si Norman, parang lalong lumalala ang pagkabahala niya sa buhay niya. Idagdag pa ang palagi nitong pagbisita sa bahay nila at ang pagiging malapit ni Norman sa kanyang ama. Kung ano man ang pinaplano niya, hindi siya magtatagumpay. Ipaglalaban ko sa sarili ko at ang gusto ko. Rhea, good morning. Long time no see. Napatunghay si Rhea at tila ba parang umusbong ang pag-asa na makita niya ang lalaking ilang linggo niyang hindi nasisilayan. James, anong ginagawa mo rito? Ayos ka na ba? Kaya mo na ba ulit mamasada? Oo naman, at lalo ako naging okay na makita ka. Basta ka, bakit parang ang lalim ng iniisip mo kanina? Ha? Wala. Iniisip ko lang kung may nalimutan ba akong gawin pero parang lahat naman ng lesson plan ay nagawa ko kaya wala akong dapat ipangamba. At isa pa, nakita na kita kaya parang bigla naglaho lahat ng iniisip ko. Bakit? Masyado ba akong gwapo? Natawa naman at napangiti si Rhea bago tumango. Oo, James. Ang gwapo-gwapo mo ngayon. Nabuo na agad ang araw ko. Ito naman, ang aga mong pasayin ng puso ko Halika na, sumakay ka na. Baka mahuli ka na sa pasok mo. Maingat na isinuot ni James ang helmet kay Rhea. Nang mga sandaling yon, para kay Rhea, tila ba gumagaan ang lahat dahil nasa harapan niya ang taong gusto niya. Parang wala siyang problema. Hindi niya napigilang yakapin ito na mahigpit. Rhea, may nakakakita sa atin. Okay lang ba yun sa'yo? Baka kung anong isipin nila. Wala kang pakialam. Ikaw ba? Nahihiya ka ba dahil niyayakap ka ng isang teacher? Bumitaw sa pagkakayakap si Rhea. Hindi naman sa ganun. Hindi ko lang inaasahan. Pakiramdam ko tuloy may dinadala ka. Ayos ka lang ba talaga? Ang totoo, hindi. Pero dahil nandyan ka, parang kaya ko ang lahat. Salamat, James. Napapawi mo ang lungkot sa puso ko. Ako din, Rhea. Masayang-masaya ako na makita ka na muli. Talagang binilisan kong pagpapagaling dahil inaalala kong walang mag-aatid sundo sa'yo kung wala ako. Sumakay na si Rhea sa likuran ni James at muling niyakap na mahigpit ang lalaki. Rhea, pwede ba magtanong? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Gusto natin ang isa't isa.
Ibig bang sabihin nun, tayo na? Napangiti naman si Rhea. Hindi pa pala tayo pero niyayakap na kita kung ganun. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang maging sigurado. Hindi ka ba nahihiya na makita ng iba na may boyfriend kang habal-habal driver? Bakit naman ako mahihiya? Ano masama sa trabaho mo? Baka nga mas mataas pang sahod mo kaysa sa akin eh. Gusto kita dahil nakikita ko mabuti kang tao at sapat na dahilan yun para ipagmalaki kita. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni James. Hindi niya inaasahang ganoon pala ang tingin sa kanya ng dalaga. Tila ba nabuhayan siya ng loob. Mas sinapit niya ang pagkakayakap sa kanya ng kanyang nobya bago pinandar ang motor. James, mamayang uwian. Pwede mo ba akong sunduin? Gusto ko mamasyal tayong dalawa. Mamasyal? Saan mo naman gustong pumunta? Kahit saan, basta kasama ka. Okay, sige. Ako nang bahala kung saan tayo pupunta. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa school at bumaba na nga si Rhea tsaka nagpaalam. Mabilis naman lumipas ang oras at muling nag-aabang si James sa harapan para sunduin ang kanyang nobya. Hindi pa rin ako makapaniwala na dating hinahatid sundo ko lang. Girlfriend ko na ngayon. Gaano ka kaswerte na magustuhan ng taong gusto ko. Sinalubong naman siya ni Rhea ng isang matamis at malaking ngiti. Kumusta? Napagod ka ba sa pagpapasada? Hindi. Masyado kang inspired para mapagod. At isa pa, marami pa akong energy sa date natin. Di ba magde-date tayo? Napapalo naman si Rhea sa dibdib na lalaki. Huy, huwag mo naman masyadong lakasan. Nandiyan pa ang mga estudyante ko. Si Ma'am Rhea, may boyfriend na. Kailan po ang kasal? Sabi ng isa pang estudyante niya. Ma'am Rhea, siya po bang asawa mo? Dagdag pa ng isa. Oo nga, Ma'am Rhea. Siya po bang dahilan kung bakit palagi kayo nakangiti? Kaliwat ka ng tanong ng mga estudyanteng malalapit kay Rhea. Tumahimik nga kayo. O sige na, magsiuwian na kayo. Kapag tinukso niyo pa ako, magkukwis tayo bukas. Wag naman Ma'am Rhea. Sige na po, uwi na kami. Enjoy po kayo sa date. Kapwa nagpaalam ng mga bata kay Rhea at si Rhea naman ay hindi mawala ang ngiti. Nang ibaling niya ang tingin kay James, nahuli niya itong nakatitig sa kanya. Baka matunaw naman ako niyan, James. Ako nga natutunaw sa kagandahan mong taglay, Rhea. Ang swerte-swerte ko na, girlfriend kita. Mamaya na nga tayo magbulahan. Hindi ba't may date pa tayo? Halika na, huwag tayo masyado magpagabi dahil maaga pa ako bukas. Umangkas na si Rhea sa motor ni James. Masaya nilang binaybay ang daan patungo sa seaside. Ang ganda naman dito, James. Paano mo nalaman ang lugar na to? May dinala ka na ba dito? Natawa naman si James. Meron, pero hindi babae. Customer lang. Kaya wag kang mag-isip ng kung ano kasi ikaw ang unang babae dinala ko dito. Oo nga pala, may dala akong pagkain. Sandali, hintayin mo ako kukunin ko lang. Mabilis naman nakabalik si James at nagulat si Rhea sa inabot sa kanya ng nobyo. Bulaklak? Akala ko ba pagkain? Makakain ba natin to? Siyempre hindi. Gusto lang kitang bigyan ng bulaklak. Tapos, ito naman ang pagkain natin. Wow, mukhang naganda ka talaga para sa date natin Nagpapakitang gilas ka ba? Oo, Rhea, para hindi mo ko iwan. Bakit naman kita iiwan? Yayain ba kitang mamasyal kung ayaw kitang makasama? Umayos ng upo si Rhea at mas piniling tabihan si James. Nasa gilid naman nila ang bulaklak at ang pagkain. Oo nga pala, bakit gusto mong mamasyal, Rhea? Wala lang, gusto lang kitang makasama. Ang moment kasi natin tuwing pagpasok at uuwi lang ako sa trabaho. Alam mo yun, gusto kitang mas makilala pa, James. Ikaw ba, bakit mo ako nagustuhan? Ikaw? Bakit ko nagustuhan? Parang mahirap yata sagutin ang tanong na yan. Mahirap isa-isahin, pero simula pa nun, mahanga na ako sa'yo. Sa totoo lang, baka isipin mo na ang weirdo ko. Pero dahil gusto kong mapansin mo, kaya kumuha ako ng motor. Naisip ko na posibleng magkaroon tayo ng interaction kapag naging pasahero kita. Aba, matalino ka rin Hindi ko akalaing didiskarte ka ng ganyan sa akin. Masyado kasing maganda, mabait at matulungin. Hindi imposibleng magustuhan ka ng kahit na sinong lalaki. Kaya nga swerte ko Ikaw, bakit mo ako nagustuhan? Napangiti naman kasi si Rhea nang may maalala. Ang cute mo kasi, palagi mo ako napapasaya. At paano naman kita napapasaya nang walang ginagawa? Anong wala? Sa simpleng pagdating mo lang sa paradahan para ihatid ako sa school. Pati na rin naman tiyaga mong paghihintay sa akin tuwing uwian para sunduin ako, napapasaya mo na ako.
Pinagiginhawa ang bigat na pasan ko sa buhay. Kaya maswerte din ako sa'yo, James, dahil gusto mo ko. Hindi magkamayaw ang malakas sa tibok ng kanilang mga puso. Pareho nilang pinapanood ang paglubog ng araw at napakagandang tanawin ng kalangitan, kasabay ng paghampas ng alon sa dagat. Hinawakan ni Rhea ang kamay ni James bago nagsalita. At natutuwa ako sa mabilis mong paggaling. Salamat at okay na lagay mo. Mag-iingat kang palagi sa biyahe, ha? Tumango si James at mas hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Alam mo ba, James, nagtataka ako kung paano ka na-aksidente. Ang malumani mo ngang magmaneho eh. Paano nangyaring na-aksidente ka? Motor din ba nakabangga sa'yo? Hindi motor, Rhea. Kotse nakabangga sa akin. Ano? Kotse? Eh di malalakan lagay mo kasi kotse pala nakabangga sa'yo. Ni hindi ka man lang ba tinulungan kaya ka wala sa ospital? Tumakas eh. Dahil nanghihina ako kaya hindi ko nakita ang plate number niya. Pero para bang may galit sa akin ng taong yun kasi namabangga niya ako. Imbes na tumakas siya kaagad, binalikan niya pa ako bago siya umalis. Totoo ba yan? Sira ulo pala yun eh. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? Dapat mapanagot natin ang gumawa nun sa'yo, napakasama niya. Ngumiti naman si James saka hinaplos ang ulo ng dalaga. Huwag ka na mag-alala, okay na naman ako eh. Kung hindi ka nangyari yun, mag-aalala ka ba sa akin at pupuntahan mo ko? Baliw. So sinasabi mo okay lang na nasagasaan ka ng kotseng yun? Baliw na ba ako kung ganito ako mag-isip, Rhea? Ang mahalaga na kasi sa akin ngayon, sa wakas, nandito ka na sa piling ko. Pangako, pagsisipagkapan ko pang magtrabaho at hindi mapapagod na maghatid sundo sa'yo. Palagi kitang susuportahan at hindi iiwan. Magsisikap pa akong lalo para sa atin para hindi ka magsisi na pinili mo ko. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Rhea. Nang mga sandaling yon, hindi niya na napigilan yakapin ang mahigpit ang nobyo. Kasunod ng tuluyang pagdilim ng kapaligiran ay ang pagdiwanag ng pag-ibig niya kay James. Siniilan niya ng halik ang lalaki na siyang ikinagulat ni James, pero nakabawi din naman ang binata at hinalikan ng mas malalim si Rhea. Palagi kitang pipiliin, James. Pangako ko yan. Makalipas ng ilang oras sa pananatili sa seaside, napagpasyahan ng dalawa na umuwi. Hindi rin naman nila kanilimutang kainin ang baong pagkain ni James. Sobrang tuwang-tuwa si Rhea sa naging date nilang dalawa kahit pa sandali lang yun. Maraming salamat sa paghatid mo sa akin dito sa bahay, James ah. I swear, nag-enjoy akong kasama ka. Lumabas ulit tayo sa susunod kapag may pagkakataon. Ginulo naman ni James ang buhok ni Rhea na matanggal na niya ang helmet na suot nito. Sige, hindi na ako mapaghintay. Pigil pa rin ang pangiti ni James dahil naaalala niya ang matamis na halik na pinagsaluhan nilang dalawa kanina. Sariwang-sariwa pa rin sa alaala niya. Paano? Uwi na ako ah? James, ingat ka sa pag-uwi mo. Kita-kits bukas. Hinalikan ni Rhea ang pisngi ni James at akmang papasok na sa bahay na makita nakatitig sa kanyang ama na mukhang kanina pa naghihintay. Rhea, anong ibig sabihin nito? At sino yung lalaking kasama mo? Huwag mo sabihin boyfriend mo yan. Namutla naman kagad si Rhea at nakaramdam ng hiya. Oo, tay. Si James, boyfriend ko. Hello po, sir. Magandang gabi po. Ako po si James De La Rosa. At ano, isa kang habal-habal driver? Maangas na naglakad papalapit kay James ang ama ni Rhea. Suot nito ang mapanudyong ngiti at sarkastiko nagsalita. Hindi ka ba marunong mahiya? At talagang anak ko pa ang pinopormahan mo? Hindi mo ba alam na teacher yan? Ang kapal naman ng apog mo para ligawan ng anak ko eh. Hamak na habal-habal driver ka lang. Matinubang trabaho yan. Halatang hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Ano na lang mapapala sa'yo ng anak ko? Tay, tama na yan. Pumasok na tayo sa loob. Mukhang lasing ka na naman eh. James, sige na. Umuwi ka na. Huwag mo nang intindihin ang sinabi ni tatay. Hindi. Hindi siya aalis hanggat hindi tumatatak sa kukote niya na hindi siya nararapat sa'yo, Rhea. Pinag-aaral kita at pinagtapos. Hindi para mapunta sa isang mababang uri na lalaki. Ano mapapakain sa'yo ng lalaki yan? Kaya ka ba niyang buhayin yan? Matalino ka kaya pairalin mo utak mo. Hindi ko matatanggap ang lalaki yan sa pamilya natin kaya makipagwalay ka na dyan. At ikaw naman, James, tama ba? Layuan mo ang anak ko. Hindi ka bagay kay Rhea. Ang katulad mo ay magiging kapintasan lang sa anak ko dahil wala kang maipagmamalaki. Ano ba, tay? Sinabi ng tama na eh. Hindi niya kailangan may maipagmalaki sa akin. Kaya kong sarili ko. Hindi ko kailangan ng pera niya dahil kaya ko mabuhay.
Kaya tigilan na ninyo ang pangapi kay James dahil hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Mahal ko siya. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Rhea mula sa kanyang ama. Kahit si James ay nagulat doon at nakaramdam ng labis na kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya kaya makita ng babaeng gusto niya ay nakakatanggap ng pangahamak mula pa sa mismo nitong pamilya. Mawalang galang na ho, sir. Pero wala man ako may pagmamalaki ngayon. Kaya kong sabihin na hindi ko pa iiyakin kahit isang beses ang anak ninyo. Magsisikap ako sa buhay para maibigay ang lahat ng gusto at kailangan niya. Hindi siya malulungkot sa akin dahil palagi ko siyang pasasayahin. Gustong gusto ko ang anak ninyo na si Rhea. Kung hindi mo ako tanggap, mas mabuting ako na lang ang saktan mo kaysa ang sarili mong anak. Matatanggap ko pa lahat ng masasakit na salita kung sa akin mo sasabihin. Pero kung kay Rhea, baka hindi ko matiis ang sarili ko. At ano, lalabanan mo ko? Sira ulo ka pala, bastos, walang modo! Sunod-sunod na suntok ang natanggap ni James mula sa ama ni Rhea. Kasabay ng mga mura na kung hindi pa inawat ng mga kapitbahay ay hindi ito matitigil. Si Rhea naman ay walang humpay na umiiyak dahil naalala na kailan lang nang maaksidente si James. Ngayon naman ay makakatanggap ng mga suntok at tadyak mula sa kanyang ama. Sabi ng tama na tayo eh! Hindi ka marunong makinig! Bakit kailangan mo itong gawin sa kanya? Lumapit si Rhea kay James para alalayan ito. Pero imbes na alalahanin ang sarili, pinunasan ni James ang mga luha sa pisngi ni Rhea. Huwag ka nang umiyak. Kasasabi ko lang na hindi kita piiyakin eh. Sinisira mo ang pangako ko sa tatay mo. Please, huwag ka nang umiyak. Nasasaktan ako, Rhea. Sige na, pumasok ka na sa loob. Kaya ko ng sarili ko. Uwi na ako. Sasama ako sa iyo, James. Aalagaan kita. Hindi ko kayang hayaan ka lang ng ganito. Please, Rhea, makinig ka sa akin. Sundin mo na ang ama mo. Pumasok ka na para hindi na magkagulo pa sa mga kapitbahay. Walang nagawa si Rhea nang hilahin na siya papasok ng kanyang ama. Si James naman ay tinulungan ng mga kapitbahay na makabangon. Tumayo siya bago sumakay sa motor at pilit na bumiyahe pa uwi. Nakatulala lang siya nang makapasok sa kanyang kwarto at hindi na sinagot pa ang mga paulit-ulit na tanong ng kanyang ina kung ano nangyari. Hindi ko naman pwedeng asahang magiging madali ang lahat. Kinabukasan, nagmadali si Rhea na umalis sa bahay para pumasok sa eskwelahan. Maaga siyang gumising para pumunta sa paradahan at muling makita si James. Pero iba ang nakita niya. Isang kotse, kung saan naroon nakasandal si Norman. Napabuntong hininga si Rhea. Ano na naman bang ginagawa mo rito, Norman? Sinusundo. Talaga ba nahihibang ka na? Hindi ako sasama sa'yo. Naglakad pa una si Rhea pero hinawakan ni Norman ang braso niya. Sa akin ka sasama kung ayaw mong masaktan ng James na yon. Natinag si Rhea nang marinig ang pangalan ng boyfriend niya. Paano mo nakilala si James? Hindi sumagot si Norman pero sa talim ng pagkakangiti niya kay Rhea, tila ba may napagtanto ang dalaga. Ang sira sa unahan ng kotse mo. Iyan ba'y dahil binangga mo si James? Nanggagalaiti si Rhea habang nakatingin kay Norman. Hindi siya makapaniwala na ito pala masamang taong bumangga sa nobyo niya. Masyado kasi siyang umaharang sa daan ko. Ayoko sa lahat may sagabal para makuha ko mga bagay na gusto ko. Nababaliw ka na, Norman. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako makukuha. Talaga? Parang hindi naman yan ang napag-usapan ng tatay mo. Alam mo, hindi naman siya boto kay James. Magiging mahirap lang para sa inyo kapag ipinagpatuloy mo pang relasyon niyo. Kaya kung ako sa'yo, layuan mo na siya. Hindi lang akong kalaban mo dito, pati ang tatay mo, Rhea. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Rhea nang marahas niyang tanggalin ang pagkakahawak ni Norman sa braso niya. Wala kang maaasahan sa akin, Norman. Hinding-hindi ako papayag na sumama sa'yo. Padabog na nagmarcha si Rhea paalis. Pumunta siya sa paradahan kung saan agad niyang nakita si James. Pero hindi siya nakalapit na makita ang mga pasang natamo nito mula sa pananakit ng kanyang ama kagabi. Tumulo ang luha niya habang pinagmamasdan kung paano indahin ni James ang mga yon, habang matyagang naghihintay sa kanya. Talaga bang kailangan niya masaktan para lang makasama ako? Bakit? Wala naman kaming ginagawang masama. Malibang magustuhan ko siya. Napakagat sa labi si Rhea at pinili na lamang na sumakay sa tricycle para doon umiyak. Ayaw niya makita ni James na umiiyak siya at lalong ayaw niya makita na sasaktan si James dahil sa kanya.
Mas mabuti na nga sigurong iwasan ko siya para mapanatili ang kaligtasan niya. Mabilis na lumipas ang araw at nabalitaan na lamang ni James na nag-resign si Rhea sa Trinidad Elementary School. Anong sabi mo? Umalis na po si Ma'am Rhea, Kuya James. Biglaan nga rin po kaya nalulungkot kami. Hindi man lang siya nakapagpaalam sa amin. Ganun ba? Ilang araw ko na rin siyang hinihintay. Kaya pala hindi ko siya makita, umalis na siya. Hindi rin siya nagsabi sa akin. Bakas ang lungkot sa mukha ni James. Galing na mga sugat at pasang natamo niya mula sa panununtok sa kanya ng ama ni Rhea. Pero tila ba mas naramdaman niya ang kirot sa puso niya dahil hindi niya mahagilap ang babaeng gusto niya. Hindi lang po si Ma'am Rhea ang umalis, si Sir Norman din po. Napakunutan noon ni James nang marinig yun sa isa pang estudyante. Bali-balita nga po na magkasama sila. Baka nga raw po nagpaplano na ng kasal kasi nililigawan pala ni Sir Norman si Ma'am Rhea. Narinig ko pa na magkaibigan po pala mga tatay nila. Lalong nalugmok si James sa kanyang mga narinig. Nagpaalam na mga estudyante at hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya para pumunta sa bahay ni Rhea. Doon ay nakita niya ang ama nito at katulad na nangyari ay pinagsalitaan na naman siya nito na masama. Ano namang ginagawa mo rito? Itatanong ko lang po kung nandyan si Rhea. Gusto ko siya makausap. Wala na kayong dapat pag-usapan pa. Umalis ka na rito dahil ipapakasal ko ng anak ko sa anak ng kaibigan ko. Hindi mo na siya makikita pa. Sisirain mo lang ang buhay ng anak ko. Kahit sandali lang po, nakikiusap ako. Gusto ko siya makita. Sabing wala nga eh. Hindi ka ba makaintindi? Umalis ka na kung ayaw mong mandilim pa ang paningin ko at pagbuhatan ulit kita ng kamay. Nag-igting ang mga panga ni James. Nang gabing yon ay nanunuot sa kanyang dibdib ang galit. Kung hindi ba ako habal-habal driver, matatanggap niyo ako para kay Rhea. Kahit anong gawin mo, hindi ako papayag na mapunta sa iyong anak ko. Mas gaganda ang buhay niya kapag nakapag-asawa siya ng mayaman na katulad ni Norman. Kaya umalis ka na. Napakagat sa labi si James habang pinipigilan ng mga luhang nagbabadyan tumulo. Parang kailan lang na mabuo silang dalawa ni Rhea. Pero tila ba dahil sa estado ng kanyang buhay ay kontra sa kanyang mundo. At ang masakit pa ay wala man lang siyang narinig na kahit na anong balita tungkol kay Rhea. Napagpasyahan niyang umalis ng bayan na yon dahil ang labis na kirot sa kanyang puso na binaon niya na ilang taon. Oh, James, anak, kumusta ka dyan sa Maynila? Tanong ng ina ni James sa kabilang linya ng telepono. Okay lang po ako, Nay. Kayo po, kumusta dyan sa probinsya? Ay nako, heto, namimiss ka na. Ilang taon na rin na lumipas nang umalis ka rito. Wala ka na ba talaga balak na bumalik? Nag-asawa ka na ba dyan? Nay, alam namang abala ako rito. Wala akong panahong mag-asawa. Nag-iipon pa ako para pag uwi ko, matayuan na kita ng grocery store. Kapag ba nagkaroon na tayo ng negosyo rito sa probinsya, hindi ka na babalik dyan. Alam mo namang matanda na ako, James. Gusto ko makapiling ang anak kong buong buhay niya ay nagtatrabaho siya. Pasensya ka na kung hindi ko na ibigay sa iyo ang magandang buhay na nararapat sa iyo. Nay, nag-usap na tayo tungkol dyan, di ba? Wala kang dapat ihingi sa akin ng pasensya dahil ginusto ko rin naman magtrabaho para sa atin. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan para makauwi. Sa lalong madaling panahon, itatayo natin ang pangarap mong tindahan. Mabilis na dumaan ang isang buwan at naghanda na nga si James para umuwi sa probinsya. Tuloy na palang pag-alis mo, James. Mamimiss ka namin dito. Para namang hindi na ako babalik kung makapagsalita kayo. Aba, malay ba namin, di ba? Sabi mo, sasamahan mong inay mo sa probinsya at ang mga kapatid mo. At isa pa, hindi ba't naroon ang first love mo? Paano kung sa pag-uwi mo, magkita kayo muli? Tapos magpakasal, edi hindi ka na nga babalik dito sa amin. Mga sira, matagal na yun. Sigurado ako nag-asawa na siya at matagal ko na rin tinanggap na hindi kami ang para sa isa't isa. At hindi naman siyang dahilan kung bakit ako mananatili sa probinsya ng ilang panahon, kaya makakasiguro kayong babalikan ko kayo. Sige, hihintayin namin ang pagbabalik mo. Sigurado nga hanapin ka sa amin ni boss kapag marami kaming palpak na gawa. Kaya galingan nyo, alam kong kaya nyo yan. Tuluyan na nagpaalam si James sa mga katrabaho niya sa factory. Sumakay na siya ng bus para makauwi at ilang oras nga nakalipas ay nakarating na siya sa probinsya. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang mga kapatid at ang kanyang butihing ina. Ay, salamat naman at nakauwi ka na, anak. Miss na kita. Miss na miss ko na rin po kayo.
Napatingin si James sa bahay nilang ibang-iba ng itsura kumpara sa kung paano niya ito iniwan. Ang ganda na ng bahay mo, ma. Umaasenso ka na, 2 ng palapag. Dahil yan sa mga pinapadala mong pera. At plano ko nga gawing tindahan ng sa ibaba para kahit na hindi ka na magtrabaho, mabubuhay tayo. Ay, ganun lang bang plano mo, Nay? Binilang ko pa naman kayo ng pwesto malapit sa kalsada para gawing grocery store. Ano? Totoo ba ang sinabi mo? Saan ka kumuha ng pera? Parang wala ka naman tiwala sa akin, Nay. Napatayuan nga kita ng bahay. Grocery store pa bang hindi? Naku, ikaw talaga, James. Nawiwili ka ng paiyakin ng inay mo. Maraming salamat, anak, ha? Salamat talaga. Kinabukasan, tulong-tulong ang pamilya ni James para ipasok lahat ng supply sa loob ng grocery store na itinayo nila. Tuwang-tuwa si James na ang dati niyang buhay ay malayong-malayo na sa buhay na natatamasa niya ngayon. Wala talagang imposible sa taong masipag. Ang ganda, anak. Hindi ako makapaniwala na may sarili na tayo negosyo. Pangako, aalagaan ko ito at hindi ako makapagod na bantayan. Nay, hindi mo babantayan yan. Kukuha ko ng mga tao para makatulong mo. Para magbibilang ka na lang ng kikitain natin sa araw-araw. Anong ibig mo sabihin? Ayoko naman kayo mapagod, kaya habang narito ako, tutulungan ko kayo mag-alaga ng negosyo natin. Maghanap din ako ng assistant ko para kapag lalabas tayong pamilya, may maiiwan dito. Hindi ako makapaniwala, anak. Totoo ba nangyayari ang lahat ng ito? Oo, Nay. Kaya masanay ka na. Lahat ng gusto mo, sabihin mo sa akin. Magsisikapan ko maabot para ibigay sa'yo. Maraming salamat, anak. Ipinaskil na nga ni James ang hiring poster sa labas ng grocery store nila bago pumasok sa loob. Ang pamilya niya naman ay hinayaan niya muna sa labas na nagpresintang magpamigay ng flyers dahil bukas na ang opening. Papaupo na si James sa may counter na may pumasok. Agad niya itong nilingon at naistatwa siya na makita kung sino ito. Si Rhea, na kahit ang dalaga ay nagulat na makita si James na malayong-malayo ng itsura kumpara noon. Magandang umaga. Ano kasi nakita kong hiring kaya pumasok ako para sana magtanong at mag-apply. Pero kalimutan mo na, sige alis na ako. Aalis ka ulit. Natigil ang paglalakad palis ni Rhea dahil sa tanong na yon. Oo, hiring pa kami. Kaya kung kailangan mo ng trabaho, pwede ka rito. Ha? Pero wala pa akong dalang resume at isa pa wala man lang bang interview? Bakit? Hindi na ba ikaw ang Rhea na kilala ko? Hindi agad nakasagot si Rhea. Ramdam niya mabilis sa tibok ng kanyang puso dahil nakikita niya lalaking minsan niyang tinalikuran at sinaktan noon. Don't worry, masasahurin naman kita ng tama. Hindi alam ni Rhea kung ano pa magiging reaksyon niya doon. Pakiramdam niya, may napipila sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang mukha ng taong minamahal niya. Kailan ako pwedeng magsimula? Bukas, opening itong tindahan. Kung handa ka na, pwede ka na magsimula bukas din. Okay, sige. Maraming salamat, James. Dala ni Rhea ang malakas na kabog sa dibdib nang lumabas siya sa grocery store ni James. Hindi ako makapaniwala. Si James ba yun? Kay James ang grocery store na to? Patuloy ang mga tanong sa isipan ni Rhea hanggang sa makauwi siya sa bahay. Tila ba bumabalik sa kanya lahat ng mga pinagsamahan nila ng dati niyang nobyo at dahil doon, hindi niya mapigilang umiyak. Si James nga, narito na siya. Nagbalik na siya. At ibang-iba na siya sa James na nakilala ko noon. Malayo na narating niya. Pinunasan ni Rhea ang kanyang pisngi na nababasa ng mga luha. At dahil sa labis sa pag-iyak, maaga siya nakatulog at kahit sa panaginip niya ay nakita niya si James. Kinabukasan, parang wala siya sa sarili na pumunta sa paradahan. Natawa na lang siya na mapagtanto ang ginawa niya. Akala mo naman makikita mo si James rito, Rhea. Ilang taon na lumipas. Huwag ka na mag-assume dahil siguradong may iba na siyang girlfriend. Sino ka naman para mangarap na magkakabalikan kayo pagkatapos mo siyang iwan sa ere? At isa pa, wala ka na may pagmamalaki. Ilang taon ka nang hindi nagtuturo at kung saan na lang nagtatrabaho. Hindi ka na niya magugustuhan ulit. Sinampal-sampal pa ni Rhea sa sarili bago siya naglakad papunta sa grocery store. Napangiti naman siya nang batiin siya ng pamilya ni James. Welcome sa grocery store ng pamilya natin, Rhea. Iibig kong sabihin, pamilya namin.
Wika ng ina ni James na pinipigilan ng pagngiti. Maraming salamat po. Congratulations din po sa negosyo ninyo. Sana po maging successful to at mas lumaki pa. Oo naman. Sana nga umusbong pa para hindi na kailangan bumalik ni James sa Maynila. Nawala naman ang ngiti ni Rhea at napatingin kay James na abala sa pagbati ng mga customer na pumapasok. Nagpaalam na rin siya sa ina na James para magsimula na sa pagtatrabaho. Rhea, narito ko na pala. Halika rito. Hayaan na natin sila inay na mag-asikaso sa mga customer. Tuturuan kita ng magiging trabaho mo dito bilang assistant ko. Assistant mo? Oo, bakit? Wala. Akala ko kasi ang hiring mo ay cashier lang. Piniromote na kita bilang assistant ko. Natawa naman si Rhea dahil doon at hindi na nagprotesta pa kay James. Sinunod niya na lamang ang mga utos nito at pinakinggan lahat ng mga kailangan niyang gawin sa buong araw. Hindi niya maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ng lalaki dahil hindi niya inakalang magkakaroon pa siya ng pagkakataong makasama at makalapit dito na para bang walang nangyari noon. May tanong ka ba, Rhea? Nalilito ka ba? Sabihin mo lang. Wala naman. Naiintindihan ko lahat ng tinuro mo. Sigurado ka? Oo, maraming salamat. Mas magaling ka pa nga sa aking magturo. Naging seryoso naman ang mukha ni James. Kasalukuyan silang nasa opisina habang ang pamilya ni James ay nasa labas para asikasuhin ang mga bumibili. Napatikim si James na tila ba parang may gustong itanong. Bakit nga pala? Umalis ka sa pagtuturo. Okay lang bang itanong? Yun ba? May gusto kasi akong iwasan kaya iniwan ko ang Trinidad Elementary School. Napayuko naman si James na maisip na baka siyang tinutukoy ng dalaga. Kaya ba, hindi ka nagpaalam kahit kanino? Bakit? Ayoko lang na masaktan ka. Napatitig si James kay Rhea na marinig yon. Hindi niya inaasahang sa sandaling yon ay mauungkat ang nangyari sa kanila noon. Kaya lumayo ka na lang at sumama sa iba. Ha? Magsasalita pa sana si Rhea nang biglang tumayo si James. Never mind. Sorry, hindi ko na dapat tinanong mga personal na bagay na katulad doon. Sige na, mag-lunch break ka na muna. Maraming inihandang pagkain si inay. Hindi ka ba sasabay kumain? Hindi na, mauna ka na. Okay. Lumabas na si Rhea sa office at naiwan naman si James na napasapo nila ng mukha. Napapaliw ka na, James. Narito lang si Rhea para magtrabaho. Hindi porke boss ka na niya ngayon, ite-take advantage mo siya. Hindi mo na dapat tinatanong pa mga bagay na natapos na. Lumipas ang gabi na sinubukan pakitunguhan ng professional ni James ang assistant niyang si Rhea. Ayaw niya maging awkward ito sa kanya, kaya hanggat maaari ay puro pagtuturo lang ang ginawa niya. Maraming salamat, James. Sir James pala. Uuwi na po ako. Maglalakad ka lang? Oo, malapit lang naman. Kayang-kaya ko na lakarin. Magpapaalam na rin muna ako sa inay mo at sa mga kapatid mo. Ingat kayo sa pag-uwi. Lumabas na si Rhea sa grocery store at akmang aalis na may bumusina sa kanya. Agad na napakunot ang noon niya na makita niya si Norman. Ano na naman bang ginagawa mo rito, Norman? Hindi pa rin ba natatapos ang panggugulo mo sa buhay ko? Bakit ba? Curious lang ako kung saan ka nagtatrabaho. Alam mo naman kahit saan ka magpunta, susundan kita. Pwede ba? Kailan mo ba ako tatantanan? Ubus na ubus ng pasensya ko sa'yo. Ipapapulis na talaga kita kapag ipinagpatuloy mo pa to. Bakit? May pera ka ba para doon? Tignan mo ako saan ka dinala ng pagiging pihikan mo. Tanggapin mo na kasi na ako para sa'yo, para hindi ka na nahihirapan. Hanggang kailan mo ba ako ipagtatabuyan? Iniwan ka na ni James, ilang taon na nakalipas. Hindi mo pa rin ba siya susukuan? Hindi na yung babalik, kaya pakasalan mo na ako. Nagulat si Rhea nang hawakan ni Norman na magkabila niyang kamay. Bitiwan mo nga ako, ano ba? Sinabi ng ayoko nga sa'yo eh. Kung napapaikot mong ulo ng tatay ko, pues ako hindi. Iniwan ko man si James doon. Hindi ibig sabihin nun na isasama na ako sa'yo. Mamamatay na lang ako ng dalaga kaysa makisama sa isang masamang taong katulad mo. Nakatanggap ng malakas na sampal si Rhea mula kay Norman na siyang hindi niya inaasahan. Hinawakan ng lalaki ang baba niya na mahigpit bago nagsalita habang nanlilisik ang mga mata. Hindi ka magpapakasal sa akin. Ang kapatid mong kukunin ko. Siguradong hindi ka naman papayag doon, hindi ba, Rhea? Kaya wag ka na makulit pa at tanggapin mo ng kapalaran mo. Mapapangasawa ko. Bitawan mo siya. Napalingon si Rhea sa nagsalita. Nakita niya si James na naroon sa labas ng grocery store na bakas din sa mukha ang galit at pagkaseryoso. Sinabi ng bitawan mo siya, Norman.
Wow, James, narito ka na pala. Kaya pala ang lakas na ng loob ni Rhea kasi nagkita na pala kayo muli. Huwag mo sabing ikaw ang may-ari ng grocery store na yan at sa'yo nagtatrabaho si Rhea. Oh, tama ka. Kaya bitawan mo na siya kung ayaw mo ako makalaban mo. At sino ka para utusan ako? Porke umasenso ka lang, akala mo kaya mo na ako. Nilapitan ni James si Norman tsaka hinawakan na mahigpit ang braso dahilan para lumuwag ang pagkakahawak nito kay Rhea. Agad namang hinila ni James ang dalaga papunta sa likuran niya. Noon ko pa kayang lumaban, Norman. Pero hindi ko ginawa dahil natatakot akong may gawin ka masama kay Rhea. Pero ngayon, subukan mo saktan ulit ang babaeng ito at hindi ko napipigilan ang sarili ko na kahit magkapatayan pa tayo. Ang yabang mo naman pala. Itong bagay sa'yo. Ambang susuntukin ni Norman si James nang masaluyo ng binata. At ng oras na yon, kahit pa umaawat na si Rhea, ay hindi pinakinggan ni James dahil patuloy siya sa pagbawi ng suntok sa kawawang lalaki. Akala mo hindi kita papatulan. Napatawad na sana kita sa muntikan mong pagpatay sa akin nun. Pero gago ka pa rin pala. Dapat lang ito sa'yo. Mamatay ka ng hayop ka. Papatayin kita para hindi mo naguluhin pa si Rhea. James, utang na loob, tama na! James, wala na siyang malay! Umiiyak na hinawakan ni Rhea ang kamay ni James, pati na rin ang mukha nito. James, makinig ka sa akin. Tingnan mo ko, tama na! Namumula mukha ni James na lumingon siya sa dalaga. Pati pala siya ay lumuluha na. Sabihin mo sa akin, Rhea, kaya ka ba umalis sa Trinidad dahil sa lalaking to? Siya bang iniiwasan mo kaya lumayo ka? Tumango si Rhea kaya naman napapikit si James. At ang ayaw mong masaktan, ako ba yun? Muling tumango si Rhea bago nagsalita. Nalaman kong siyang bumangga sa'yo noon at natakot akong saktan kanyang muli. Pati na rin si Itay. Ayokong makita na sasaktan ka dahil sa akin, James. Kaya pinili kong umalis. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam. Biglaan lang ang desisyon na yun dahil ayokong masundan niya rin ako. I'm sorry kung naiwan kita sa ere. Ginawa ko lang yun dahil gusto kitang protektahan. Hindi na pinigilan pa ni James ang sarili na yakapin si Rhea. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Wala naman sa akin kung mamatay ako sa kamay nila. Mas masakit pa rin ang ginawa mong pag-iiwan sa akin dahil umasa ako sa pangako mo hindi mo gagawin yun. Kaya kong tanggapin ang masasakit na salita mula sa ibang tao. Basta nandito ka lang sa tabi ko, Rhea. Bakit hindi mo ako pinaglaban? Lalong kumirot ang puso ni Rhea sa tanong na yun. Walang ibang naging sagot ang bibig niya, kundi paghingi ng tawad. I'm sorry. I'm sorry, James. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Sorry kung nasaktan kita. Sorry dahil para kong tanga na nandito sa harap mo na para bang hindi kita iniwan. Sorry kung ang kapal-kapal ng mukha ko para umasang mapapatawad mo ko at magkakaroon tayo ng pagkakataong ibalikan dati. Sorry. Napayuko na lamang si Rhea. Malalim na ang gabi at naroon sila sa gitna ng kalsada na parabang silang dalawa lamang ang nasa kanilang mundo. Napatunghay naman si Rhea nang haplusin ni James sa mukha niya. Hindi na natin may babalikan dati, Rhea. Pero kung gusto mong ayusin, aayusin ko lahat para sa'yo. Mas lalong napahugulhol si Rhea ng mga sandaling yon. Ngayon, kumpirmado niya na kung gaano kalalim ang pagmamahal sa kanya ng lalaki para patawarin siya ng ganong kabilis. At hindi niya pinigilang yakapin si James. Hinintay kita, James. Kahit na hindi ko siguradong babalik ka. Kahit hindi ko alam kung gusto mo pa rin ako. Para kung tangang umaasa. Hindi kita gusto, Rhea. Hindi pagkagusto ang tawag sa nararamdaman ko, kundi pagmamahal. Mahal na mahal kita hanggang ngayon, Rhea. Kahit ang ina ni James ay naluluha sa gilid habang pinapanood ang anak. Kasama nito mga kapatid ni James na kapwa din natutuwa sa nasasaksihan. Alam nila na si Rhea ang dahilan kung bakit nagpakalayo-layo si James at hindi nila mapigilang maging masaya ngayong nagkita muli ang mga ito. Iyatin na sa inyo. Alok ni James. Ha? Paano ang pamilya mo? Hindi mo ba sila sasamahang umuwi? Kaya na nila ng mga sarili nila. Marami sila, ikaw mag-isa lang. Ayoko namang iwan kang naglalakad sa dilim na walang kasama. Oo nga, Rhea. Huwag mo kaming alalahanin at aasikasuhin pa namin ang isang yon na nakahandusay sa sahig. Itatago namin ang bangkay. Ha? Bakit? Napatay ba ni James si Norman? Natawa naman na mag-iina. Mapaniwalain ka pala, Iha.
Hindi. Dadalhin lang namin siya sa ospital at sasampahan ng kaso. Sakto may CCTV tayo at kitang-kita ang pangharas niya sa'yo na pwedeng ebidensya para makulong siya at hindi ka na muling guluhin pa. Maraming salamat po. Kung iyon na ang paraan para matahimik na ang buhay ko, mas makabubuti nga hong makulong na siya sa lahat ng mga ginawa niya sa akin at sa pamilya ko. Oo, at para na rin sa ginawa niya kay James. O siya, sige na, umuwi na kayo. Anong oras na rin at baka hinahanap ka na sa inyo. Tuluyan na nagpaalam si Rhea sa mga ito bago sinundan si James. Sandali, kotse mo yan? May kotse ka? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Mas gusto mo pa sa motor? Oo, sana para mayakap ka. Ibig kong sabihin. Hindi natapos ni Rhea ang sasabihin niya na marinig ang pagtawa ni James. Akala kasi ng babae ay sa isip niya lang yun sinasabi. Sa kotse na lang muna tayo dahil gusto ko mahawakan ng kamay mo. Pwede ko bang gawin yun? Hindi napigilan ni Rhea na idiin ang mga labi niya. Oo naman, boss kita eh. Siyempre, ikaw masusunod. Sir. Pwede bang wag mo kong tawagin na sir? Hindi ako sanay. Kung ganon, pwede ba kitang tawaging boyfriend ko? Napahawak sa batok si James habang iniiwas ang tingin. Kanina lang ay walang mapaglagyan ng galit niya. Pero ngayon, para siyang baliw na napapangiti sa mga banat ng dalaga. Matapos kasing marinig niya ang pagtatalo ni Norman at Rhea kanina, naging malinaw sa kanya ang lahat na walang namamagitan sa dalawa at siya pa rin ang mahal nito. Oo naman, hindi ka nagpaalam nun sa akin kaya siguro pwede kong sabihin na hindi naman tayo naghiwalay. Tama na nga muna ang paglalandian, umuwi na tayo. Gagabihin ka na rin sa pag-uwi kung tatagal tayo sa pag-uusap ng ganito. Pumasok na si Rhea sa kotse ni James na kailanman ay hindi niya inakalang magiging totoo. Parang kailan lang sa motor mo ko inaangkas. Ngayon sa kotse mo na, James. Ibang-iba ka na talaga, hindi na kita ma-reach. At sino may sabi na kailangan mo akong i-reach? Ako ang hahabol sa'yo para makuha ka. Ang lakas mo pa rin magpakilig. Hinawakan ni James ang kamay ni Rhea at saka hinalikan. Ikaw kasi, ang lakas at inspirasyon ko, Rhea. Kaya nakuha ko mga to. Nakalimutan mo ba ang pangako ko? Na pagsisikapan kong mabuti para maibigay sa'yo ang lahat. Ngayong may pagkakataon na ako, ayokong sayangin ang mga ito at hindi kayo paglaban. Kaya ba parang hindi ka kinakabahan kahit ihahatid mo akong pauwi? Makakaharap mo si Itay. May mukha na ako may harap sa kanya, kaya kahit pigilan niya tayong dalawa, kaya ko nang umapela dahil may pagmamalaki na ako. Kayang-kaya na kitang buhayin, Rhea. Kaya ko nang ibigay sa iyo lahat ng gusto mo. Napangiti si Rhea habang pinagmamasdan si James. Hanggang sa makarating sila sa bahay niya ay hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa lalaki. Nandito na tayo, Rhea. Nilingon ni James ang babae at nagulat siya nang bigla itong lumapit sa kanya para halikan ang kanyang mga labi. Ilang segundo pa bago siya nakatugon sa mainit at mabagal na halik na yon. Mahal na mahal kita, James. Ano man sabihin ni Itay, pangako na hindi ako matitinag at ipaglalaban kita. Hinaplos naman ni James ang ulo ng dalaga. Huwag kang aatras kahit saktan niya ako. Kung kasama kitang kalalaban, baliwala sa akin na masasakit ang salita. Ang mahalaga sa akin ay ikaw dahil mahal na mahal kita, Rhea. Hinalikan ni James ang noo ng babae bago lakas loob na bumaba ng kotse para pagbuksan ng dalaga. Magkasama nilang pinasok ang bahay ni Rhea at sumalubong sa kanila ang isang matandang lalaki, ang ama ni Rhea. Agad itong nakita magkahawak na kamay ng dalawa. Rhea, anong oras ka na naman umuwi? Sinong kasama mo at bakit hawak mo ang kamay niya? Tay, si James, boyfriend ko. James? Talaga bang pinaglololoko mo ko? Nasaan si Norman? Inutusan ko siyang sunduin ka. Ipinakulong ko na siya, Itay. Ano sabi mo? Matagal na niya akong hinaharas at muntikan na niya rin patayin si James. Kaya tigilan ninyo ang pantasya ninyong magpapakasal ako sa anak ng kaibigan ninyo. Hindi yun mangyayari. Bumusangot naman ang mukha ng ama ni Rhea. Talagang ipagpapalit mong pamilya mo para lang sa lalaking sumira ng buhay mo. Nawala ka sa pagiging teacher dahil nagustuhan mo lalaking yan. Walang dinulot sa'yo magandang taong yan. Itay, hindi siya sumira ng buhay ko kung hindi ikaw. Tinutulak mo ako sa taong hindi ko gusto. Pinipilit mo ako magpakasal sa taong mas masahol pa sa hayop. Ano ba nakita mo kay Norman at hindi mo makita mabuting tao si James kaysa sa kanya? Wala na tayo sa posisyon para magmalaki pa dahil nabaliktad na ang mundo. Ang dating minamaliit mo, siya na ngayon ang boss ko.
Hindi naman kaagad nakasagot pa ang ama ni Rhea. Napatitig na lamang ito kay James. Wala sa akin kung hindi niyo pa rin nakikita na mahal ko ang anak ninyo. Dahanda akong tanggapin ang lahat basta hayaan niyo lang siyang maging malaya. Huwag niyo nang kontrolin ang buhay niya dahil deserve niya maging masaya. Nakikiusap ako sa inyo. Hayaan niyong pasahin ko ang anak ninyo sa buong buhay niya. Kapwa nagulat ang mag-ama nang lumuhod si James sa harapan nila. Hindi nila inaasahan na ang lalaking mayaman na ngayon at maraming ari-arian ay magpapakababa. James, tumayo ka dyan. Hindi mo kailangan gawin to. Sasama naman ako sa'yo kahit anong mangyari. Kahit hindi tanggapin ni Itay ang relasyon natin, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi na kita iiwan. Napabuntong hininga naman ng ama ni Rhea. Marami pang responsibilidad si Rhea sa mga kapatid niya. Matanda na ako at malapit na ring mamatay. Kaya mo bang akuin ang lahat ng obligasyon kapag nawala na ako? Kaya mo ba silang buhayin at protektahan? Napatunghay si James sa tila ba nagkaroon ng pag-asa na sa mga sandaling iyon ay napalambot niya ang matigas na puso ng ama ni Rhea. Itay, hindi kailanman responsibilidad ni James sa mga kapatid ko. Kayang-kaya ko silang suportahan, may trabaho ako. Pero hindi yun pinakinggan ng ama ni Rhea. At kahit si James ay nakatingin lang dito habang tumatayo. Opo, handa akong tanggapin ang lahat. Huwag niyo nang hadlangang maging masaya ang taong mahal ko. Kung ganun, makakaalis na kayo. Ikaw nang bahala kay Rhea. Isama mo na siya sa'yo at bumuo kayo ng pamilya. Ang obligasyon mo sa mga kapatid niya ay papasanin mo lang kapag namatay na ako. Itay, huwag kayong magsalita ng ganyan. Sige na, bago pa magbagong isip ko, James. Tila ba parang may bumalot na init sa puso ni James. Hindi niya napigilang maluha habang tumatango-tango sa ama ni Rhea. Makakaasa kayo, aalagaan ko na mabuti si Rhea. Nagpaalam na si James at hinila na niya rin paalis si Rhea para sumama sa kanya. Umiiyak pa rin ang dalaga habang bumabiyahe sila papunta sa bahay ni James, na napundar niya rin ito lang. Huwag ka na umiyak. Hindi naman na siya tutol sa atin, Rhea. Oo nga, pero bakit ganun siya magsalita? Bakit parang ang sama-sama akong anak dahil pinili kita? Ipinagtatabuyan niya pa ako na sumama sa'yo. Dahil gusto niya maging masaya ka. Hindi mo siguro maintindihan dahil kaming mga lalaki lang ang nagkakaintindihan. Pero wala ka nang dapat ikalungkot. Hindi siya galit sa atin. Huwag kang mag-alala. Iimbitahin natin ang pamilya mo sa kasal natin. Pinilit na tumahan ni Rhea. Kung tutuusin naman ay ito ang gusto niya. Ang palayain na siya ng kanyang ama. Nalulungkot lang siya dahil para bang paghahabili na rin ng ama niya ang sinabi nito kay James. Lumipas sa mga araw na pinili na lamang ni Rhea na maging abala sa grocery store ni James. Magkasama silang pumapasok at umuwi dahil iisa na sila ng bahay na tinitirhan. Masaya ka ba, Rhea? Napalingon si Rhea kay James na magtanong ito. Kasalukuyan silang nasa seaside habang pinagmamasdan ng kalangitan at karagatan. Papauwi na kasi sila nang maisipan nilang dumaan sa dati nilang pinasyalan. Oo naman, bakit mo naitanong? Gusto ko lang makasiguro. Baka nagdadalawang isip ka ngayon. Mas nakilala mo ko dahil magkasama tayo sa isang bubong. Napangiti naman si Rhea at sumandal kay James bago hinawakan ng kamay. Ito naman, malalim lang ang iniisip ko pero masaya ako. Hindi ko lang mapigilang maisip sila Itay. Sana, dumating yung panahon na totally matanggap niya na tayo na hindi na natin kailangan lumayo. Gusto ko yung katulad na sa pamilya mo, James. Masayang-masaya kayong nagtutulungan sa negosyo. Sabay-sabay kayong kumakain at nagkukwentuhan. Bakit? Namimiss mo ba ang mga kapatid mo? Pwede naman tayong bumisita sa kanila o kaya naman, invite natin sila. Baka magalit si Itay. Baka naman siya magagalit kung request yun ng pinakamamahal niyang anak. Pakiramdam ko nga hindi niya ako mahal eh. Mahal ka noon at naiintindihan ko kung bakit hindi niya ako matanggap. Dahil gusto niya lang na mapabuti ka. Siguro kung ako rin ang ama, ayoko mapunta lang kahit kaninong anak ko. Lalo na kung walang kasiguraduhan kung gaganda bang buhay niya kung makakasama ka. Naisip niya siguro hindi ka mahihirapan kung sa mayaman kayo pakakasal. Wala naman din kasi akong may pagmamalaki noon at ang mga nangyari sa atin ay nakatulong para magsikap ako na mabuti. Kaya salamat din sa Itay mo dahil natauhan ako. Gusto kong ibigay sa iyo lahat, Rhea. Hindi ko yun magagawa kung hindi ko malalaman ng buhay kapag wala ka. Hinawakan na mahigpit ni Rhea ang kamay ni James, saka hinalikan na likuran nito. Samantalang ako, napariwara ang buhay ng iwan kita.
Kaya nagpapasalamat ako na bumalik at tinanggap ako muli. Salamat dahil minahal mo ko ng ganito, James. Humiwalay si James na siyang ikinapagtaka ni Rhea at nagulat na lamang ang dalaga nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan kasabay ng paglalahad ng kahon ng singsing. Dahil tinanggap mo ako nung walang-wala ako, Rhea. Ikaw ang babae nagmahal sa akin nung wala akong may pagmamalaki. Hindi ka natakot na makita ng lahat na magkasama tayo. Sa halip ay, pinoprotektahan mo pa ako. Nakita ko na posible palang mahalin ako ng isang taong mataas kahit mababa lang ako. Kaya naman ngayon meron na ako ng lahat. Gusto kong ibigay sa'yo at iparamdam kung gaano kita kamahal. Sobrang mahal na mahal kita, Rhea. Gusto ko tang makasama sa habang buhay. Pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Tumulo ang luha sa mata ni Rhea. Hindi niya inaasahan ngayong gabi ay tatanungin na siya ni James at wala siyang iba naging sagot, kundi ang 2 letra. Oo. Oo, James. Pumapayag akong magpakasal sa'yo. Sobrang mahal na mahal din kita at gusto kong makasama ka sa araw-araw na darating sa buhay ko. Isinuot ni James sa mamahaling singsing bago hinalikan ng mga labi ng dalaga. Saksi ang buwan at mga bituin sa pag-iibigan nilang dalawa. Mabilis na lumipas ang panahon na dumating na nga ang araw ng kanilang kasal. Naroon ang pamilya nila James at Rhea, nakapuwa masaya sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Congrats mga anak, masayang-masaya ako para sa inyo. Pagbati ng ina ni James bago hinalikan ng mga pisngi ng bagong kasal. Maraming salamat po, Ma. Natawa naman si James at kinilig dahil sa paraan ng pagtawag ni Rhea sa kanyang ina. Oh, bakit ka tumatawa? Sabi ng mama mo, mama nang itawag ko sa kanya eh. Hindi ako natatawa, mahal ko. Natutuwa ako. Nako, kayong dalawa. May reception pa, mamaya na kayo maglandian. Hirit pa ng ina ni James bago nagpaalam. Nawala naman ang ngiti ni Rhea na makita ang ama niyang naglalakad papalapit sa kanya. Agad na nangilid ang mga luha niya. Pa, salamat at nakarating kayo. Nagulat si Rhea sa naging pagtawag ni James sa kanyang ama. Siyempre, anak kong ikakasal, mawawala ba ako? Basta ang bilin ko, huwag mo namang araw-arawin. Anak ko pa rin yan. Basta bigyan mo ko ng isang apo, masaya na ako. Abot mo bago ako mawala sa mundo. Itay naman, lagi na lang sinasabi na mawawala siya eh. Ang lakas-lakas mo pa nga. Napakamot naman sa batok ang ama ni Rhea. Oo nga, mukhang matagal talaga mamatay ang masamanda mo. Itay naman, palagi ka nagbibiro ng ganyan. Dapat maabutan mo 10 anak namin ni James. 10? Ay mahabaging langit. Kakayanin ba ni James buhay na 10 anak? Ang dami na niyang responsibilidad. Huwag mo nang dagdagan pa. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Hindi naman problema ang pera. Ang problema ay kung kakayanin ba ni Rhea ang 10. Balita ko, mahirap mga anak. Duda nga ako na dadalawa pa siya. Kahit 20 pa, basta ikaw, titiisin ko. Kinilig naman si James dahil sa banat ng kanyang asawa. Nako, ayoko na marinig ang mga yan. Aalis na ako. Congratulations na lang sa inyong dalawa at totoong masaya ako para sa inyo. Thank you din, Tay. Niyakap ni Rhea ang kanyang ama, samantalang ang ama niya ay nakatingin kay James habang tumatango. Nang matapos ang reception, nagpaalam na mag-asawa na uuwi na sa kanilang bahay. Pagod naman ang dalawa pero tila ba nawala iyon nang makapasok sila sa kwarto at matitigan ng isa't isa. Agad na sinunggaban ni James ng halikang asawa at si Rhea naman ay kagad na bumawi. Tumatawa sila habang pinagsasaluhan ang unang gabi ng kanilang kasal. Biruin mo, tama pala talaga yung kasabihan na sa hinahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Ang dami nangyari pero sa huli, tayo pa rin pala. Wala eh. Masyado kong isinabuhay ang pagiging habal-habal driver. Napakunutan noon ng dalaga. Anong ibig mo sabihin? Hahabol at hahabol ako sa'yo. At hindi ako nagsisisi na hinintay kita. Mukhang nasanay na nga ako sa paghihintay dahil ginagawa ko naman noon para ihatid sundo ka. Ang maganda lang ngayon, ako ang naging tagahatid sundo mo. Pero ako rin palang huling destinasyon mo. Napangiti si Rhea at humirit ang isa pang halik sa labi ng asawa. At ikaw lang ang driver na aangkasan ko, James. Simula ngayon at sa mga susunod pang panahon, sa'yo lang ako sasama at iyayakap.
Ikaw ang tahanan ko at palagi akong sa'yo uuwi. Mahal na mahal kita, James. Mahal na mahal din kita, Rhea. Ngayong asawa na kita, hindi na rin ako alis sa tabi mo. Palalaki na lang natin ang negosyo nating dalawa para palagi tayo magkasama. Hinalikan ni James ang noo ng asawa bago niyaka.